Sa pribadong gala ni Julian Cross, ang pinakamahal na bagay ay hindi tiyampag o mga diamante, kundi ang babae sa likod ng salamin. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makalaban. Siya ay lumulutang lang sa asol na ilaw, parang isang himala na pinagdesisyonan ng isang tao na angkinin. Tao ba siya? Walang nakakaalam. Naniniwala si Julian na pinoprotektahan niya ito. Sinabi ni Marina sa kanya na isa itong mapanganib na nilalang dagat na mamamatay sa labas ng tangke. Ngunit ang totoo ay simple lang. Hindi siya pinoprotektahan, kundi ipinapakita lang. Huwag mo silang tingnan ng ganyan. Hindi ka nila ililigtas. Walang ni isang patak ang kanyang dugo ang dumampi sa dagat. Ang buong aquarium ay natahimik. Yumuko ang mga pating. Uminit ang mga dikya. Bawat nilalang ay bumaling sa kanya tulad ng mga sakop sa harap ng trono. Ano ka? Sa unang pagkakataon, nagtaka si Julian Cross kung bumili ba siya ng nilalang o ikinulong ang isang reyna. Kumalat ang asul at gintong ilaw sa tubig, hugis korona at matalim na parang paghuhusga. Bawat nilalang na pinahahalagahan ng tao, ipinapakita at kinokolekta ay umukod kay Narisa sa isang igla. Lahat lumabas na. Chemical light reaction lang yan. Manatiling kalmado. Pagkatapos ng gala, nag-iisa si Julian sa harap niya. Walang bisita, walang palakpakan, walang himala na maibebenta. Isang salita lang ang lumabas sa salamin. Hindi delikado, hindi halimaw, tulong. Gusto mo, tulungan kita. Sa likod niya, yumuko ulit ang pating, parang paalala kay Julian. Hindi siya preso. Siya ay isang korona na ninakaw sa dagat. Kinuha ni Julian ang lahat ng security footage. Gusto niyang patunayan na hindi nagsinungaling si Marina. Sa halip, natuklasan niya ang hindi posible. Nang mahagip siya ng liwanag ng buwan, sa hating gabi, kumikinang ang mga pilak na kaliskis sa katahimikan ng batang babae, sa kanyang mga binti. Ano ba talaga ang itinatago ni Marina? Sa pagkakataong ito, hindi siya tiningnan ni Julian na parang kolektor. Nakita niya ang kanyang takot, ang kanyang galit, at ang perlas na peklat sa kanyang leeg. May gumawa ba nito sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Pero binigyan na niya siya ng sagot. Nang maunawaan ni Marina na nagsisimula ng magduda si Julian sa kanya, hindi siya nagpaliwanag, hindi siya nagpanik. Binuksan niya ang lalagyan ng black coral na lason. Dahil para sa kanya, ang tahimik na Narisa. Ang tanging ligtas na Narisa. Halos sinira mo ang taon-taon kong trabaho. Nang sumigaw ang alarma, sa wakas, ginawa ni Julian ang unang bagay na hindi gawain ng isang kolektor. Binuksan niya ang tangke. Akala ko pinananatili ka ng tangke na buhay. Ngunit ang ibinigay niya ay hindi pasasalamat, kundi isang marka mula sa karagatan. Bago pa maintindihan ni Julian ang marka sa kanyang pulso, ipinadala ng karagatan ang tagahatol nito. Isang lalaking nakasuot ng tansong baluti ang lumitaw sa mga alon, na may pagpatay sa kanyang mga mata. Pakawalan mo siya. Kakaligtas ko lang sa kanya.
Ngunit nang makita niya ang galo-salig ni Narisa at ang salamin na nagkulong sa kanya, ang kanyang galit ay naging paggalang. Kamahalan. Sa wakas ay natagpuan din kita. Kamahalan. Sa sandaling ito, malamang na naniwala si Julian na sinubukan ni Cal na kunin siya. Ngunit ang mansyon na ito ay hindi ordinaryong kulungan. Sa mga dingding, sa salamin, sa bawat kandado, mayroong black coral na ginawa upang pahinain ang mga nilalang dagat. I activate ang emergency lockdown. Walang makakaalis. Minarkahan ka ng karagatan dahil hinawakan mo ang reyna nito. Sa wakas ay sinabi ni Cal ang totoo. Si Narisa ay hindi. Barilin siya ng black coral darts. Halos lumitaw pa lang ang katotohanan. At handa na si Marina na lunurin itong muli. Matapos madala si Cal, si Julian, siya na lang ang tanging pwedeng gamitin ni Narisa. Hindi siya nagtitiwala sa kanya. Pero alam niyang nagsimula na siyang magduda sa sarili niyang mundo. Kung nagsisinungaling ka, bakit siya takot sa sasabihin mo? Hindi makapagsalita si Narisa, kaya ginuhit niya ang kanyang nakaraan sa tubig. Isang korona, isang perlas, isang talim, at si Marina. Ninakaw ang boses mo. Nagbago ang mukha ni Marina sa loob lang ng isang segundo. Pero sapat na ang isang segundo para makita ni Julian ang sagot. Gabi na yon, pumasok si Julian sa lihim na archive na iniwan ng kanyang ama. Inaasahan niyang mga tala ng pananaliksik. Sa halip, nakita niya ang mga pagdukot, mga order ng pagbili, at mga file ng pagkuha. Hindi siya iniligtas. Binili siya. Ang pinakamatakot na katotohanan ay hindi ang pinakamatakot na katotohanan ay hindi na binili si Narisa, kundi na ilang dekada na ang nakalipas nakatayo na si Marina sa tabi ng kanyang ama. Halos pareho pa rin ang itsura. Ano ka ba, Marina? Nang makita ni Narisa ang mga litrato, bumalik ang bahagi ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang paghila sa kanya sa baybayin, ang sakit sa kanyang lalamunan, at ang babaeng nanakaw ng kanyang boses. Sabihin mo kung kaano ko ibabalik yon. Gusto ni Julian na harapin si Marina agad, ngunit alam ni Narisa na hindi masisira ang hawlang ito sa galit. Kailangan niya ng kapangyarihan. Kailangan niya ng alaala. Kailangan niya ang moonpool. Ang moonpool. Sinusundan ang lumang plano. Natagpuan ni Julian ang pinakamalalim na sikreto sa ilalim ng mansyon. Hindi lang ito simpleng pool. Ito ay isang selyadong tarangkahan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kaharian ng karagatan. Ano ang inilibing ng aking ama dito? Nang humakbang si Narisa sa moonpool, nagliwanag ang tubig. Ang mga tinig mula sa mga taon ng takot ay sa wakas nagbukas ng lamat sa kanyang lalamunan. Takbo. Ngunit ang unang salitang binigkas niya ay hindi iligtas ako, kundi takbo.
Matapos magising ang Moonpool, nagsimulang lumubog ang buong mansyon tulad ng isang barko. Sinubukan ni Julian na protektahan si Narisa. Ngunit para kay Kelly, siya pa rin ang lalaking nagkulong sa kanya sa likod ng salamin. Hindi mo pwedeng iligtas ang babaeng ipinagparada mo. Nang malapit ng lamunin ng tubig ang lahat, itinaas ni Narisa ang kanyang kamay. Huminto ang baha, hindi dahil sa mga makina, kundi dahil kilala siya ng karagatan. Nawala ang kanyang tinig, ngunit hindi ang kakayahang utusan ang dagat. Sa ilalim ng aquarium ay ang tunay na puso ng Cross o Sini. Hindi teknolohiya, hindi himala, black coral, mga sample ng dugong bughaw, at mga nilalang dagat na pinagputol-putol. Ang iyong imperyo ay binuo mula sa kanyang mga buto. Nang makita ni Narisa ang makina, nanginig ang kanyang katawan bago bumalik ang kanyang alaala. Hindi ito kagamitang medical. Ito ang aparato na nagnakaw ng kanyang boses. Oh, perlas. Ngunit ang Royal Pearl ay nakasabit na sa lig ni Marina. Hinila ng Moonpool si Narisa pabalik sa gabing nawala ang kanyang korona. Dapat sana ay koronasyon niya iyon. Sa halip, ito ang naging gabi ng pagbagsak ng Dalasara. Ina. Sa wakas, naalaala ni Narisa na si Marina ay hindi kailanman naging ordinaryong asistan. Siya ay isang inapo ng mga Sea Hunter, ang babaeng umukit sa boses ng prinsesa. Isang tao ang upo sa trono ng karagatan. Julian, sa wakas ay inilatag ang bawat ebidensya kay Marina. Inakala niyang itatanggi ito. Ngunit ngumiti lang si Marina. Pinoprotektahan ko ang sangkatauhan. Ikinukulong mo siya. Kayang aminin ni Marina ang mga kasinungalingan. Kaya niyang aminin ang mga eksperimento. Ngunit tumanggi pa rin siyang aminin na si Narisa ay isang tao. Ang pangalan niya ay Narisa. Hindi mo na pag-aari ang lugar na ito, Julian. Sa wakas, pinili ni Julian ang panig ni Narisa. Ngunit naagaw na ni Marina ang kanyang kaharian. Hindi sinira ni Marina si Julian. Inalis lang niya ito mula sa sarili niyang imperyo. Walang pakialam ang board kung sino si Narisa. Ang mahalaga lang sa kanila ay kung ang himala ay makakagawa pa rin ng pera. Bawat himalang cross oceanic ay nagmula sa mga nilalang dagat. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Julian na ang pagkakasala ay hindi katubusan. Kung ang kanyang pamilya ang gumawa ng hawla, siya mismo ang magbubukas nito. Kung ito ay hawla, ako mismo ang magbubukas nito. Kinabukasan, nawala kay Julian Cross ang lahat ng nasa likod ng kanyang pangalan. Ang kanyang pera, ang kanyang access, ang kanyang mansyon, ang kanyang kumpanya, lahat ay inalis. Nawala mo ang lahat.
Ngunit hindi siya inalo ni Narisa. Dahil nawala lang niya ang dating pag-aari niya. Nawala niya ang kanyang boses, ang kanyang alaala, ang kanyang ina, at isang buong kaharian. Nawala mo ang isang kumpanya. Nawala ko ang isang kaharian. At ang mga mangangaso ni Marina ay sumusunod na. Sa unang pagkakataon, tumapak si Narisa sa lungsod ng tao. Walang salamin, walang manonood. Walang tangke. Ngunit sa bawat hininga niya, lalong lumalakas ang ulan. Hindi ko deserve ang tiwala mo. Hindi. Hindi nga. Ngunit ang kapalit ng kalayaan ay hindi na siya makapagtago. Inilantad ng ulan ang kanyang mga kaliskis at ang kanyang lokasyon. Target kumpirmado. Sa lumang vault ng Cross, natuklasan ni Kel ang pinakalumang sikreto. Hindi itinayo sa tabi ng dagat ang mansyon ni Julian. Ito ay itinayo sa pintuan ng kaharian ng karagatan. Ang pamilya mo ay ginawang kulungan ang pinto. Ang pamilya mo ay ginawang kulungan ang gete. Kapag nagniingning ang maka, nakita ni Narisa ang kanyang ina. Buhay pa si Reyna Dalonia. Nakakadena sa kalaliman ng itim na korales. Kukunin ko itong pabalik. Sa pagkakataong ito, si Narisa ay hindi na maghihintay na mailigtas. Babalik siya sa kulungan at kunin mismo ang susi. Alam ni Marina na ang pinakamalaking kahinaan ni Narisa ay hindi si Julian. At hindi si Kel. Kundi ang ina. Ang ina na nakakulong pa rin sa kailaliman para sa kanya. Umuwi sa iyong hawla, prinsesa. Hinikaya siya ni Cal na bumalik sa dagat. Binalaan siya ni Julian tungkol sa bitag. Ngunit tapos na si Narisa sa pagpapaubaya sa iba na pumili ng kanyang kapalaran. Bigyan mo ako ng damit na karapat-dapat sa isang reyna. Hindi siya magtatago. Bumalik siya sa kanyang hawla, sa harap ng bawat kamera. Ginawa ni Marina ang bagong blue gala na sarili niyang koronasyon. Suot ang ninakaw na royal peel, ngumiti siya sa mundo, sa loob ng aquarium na dating kulungan ni Narisa. Ngayong gabi, ipapakita ko sa mundo ang tunay na kinabukasan. Ngunit nang bumukas ang mga pinto, dumating ang tunay na reyna. Si Narisa ay nakasuot ng asul at ginto. Parang isang korona na lumabas mula sa kailaliman ng dagat. Sino siya? Ang babaeng sinubukang burahin ng imperyong ito. Sa pagkakataong ito, buong mundo ang nanood sa karagatan na yumukod sa kanya. Kumalat ang live stream sa buong mundo sa loob ng ilang minuto. Ang ilan ay tinawag siyang milagro, ang ilan ay tinawag siyang halimaw. Kailangan lang ni Marina ng tako. Hindi siya reyna. Siya ay isang biothreat. Gusto ni Julian na tulungan siyang tumakas. Gusto ni Cal na lumaban palabas. Ngunit, hindi natatanggapin ni Narisa ang sinumang magdedesisyon para sa kanya.
Matagal na akong nagtago sa likod ng salamin. Dakpin ang nilalang ng buhay. Gusto ni Marina na ibalik siya sa pagiging exhibit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang salamin. Ang mga black coral na sandata ay muling nagpagising kay Kel, at lumapit ang mga gwardiya kay Narisa. Sa pagkakataong ito, ang taong nakatayo sa harap niya ay si Julian. Huwag mo siyang hawakan. Nang akalain ng lahat na mawawalan ng kontrol si Narisa, isang bata ang nahulog sa basag na tangke. Isang pating ang lumapit sa bata, at ang takot ang naging pinakamatalas na sandata ni Marina. Ipakita mo sa kanila kung ano ka. Naghihintay ang mundo na patunayan niyang isa siyang halimaw. Hindi sumigaw si Narisa. Hindi siya tumakbo. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. At yumuko ang pating. Sa wakas, nakita nila na hindi siya inaatake ng karagatan, kundi sinusunod siya nito, habang ang takot ay naging pagkamangha. Ang peklat sa lig ni Narisa ay nagsimulang lumiwanag. Ang boses na ninakaw sa kanya sa loob ng maraming taon ay sa wakas bumalik sa harap ng lahat. Hindi ako ang halimaw ninyo. At sa unang pagkakataon, ang ninakaw na Royal Pearl ni Marina ay nagsimulang mabasag. Pagkatapos ng bagyo, nanahimik ang aquarium. Sa wakas, tumayo si Julian sa harap ng salamin, at inamin ang kasalanang labis niyang kinatakutang pangalanan. Akala ko pinoprotektahan kita. Tiningnan mo ang aking bilangguan at nakita mo ang iyong obra maestra. Hindi siya pinatawad ni Narisa. Isang gawa ng pagtubos ay hindi makabubura ng mga taon ng pagkakakulong. Dumating ang isa pang lalaki. Handa na siyang dalhin. Bumalik sa karagatan. Bilang aking magiging reyna. Inalok ni Kel ang kanyang tahanan. Ngunit kahit ang tahanan ay maaring maging isa pang utos. Sinabi ni Kel kay Narisa na hindi na makapaghintay ang kaharian ng karagatan. Kung pakakasalan niya siya, magkakaisa ang mga hukbo, at ipaghihiganti siya ng karagatan. Kailangan nito ang reyna nito. Bakit ang bawat landas patungo sa kalayaan ay nagsisimula sa utos ng iba? Bago pa makapili si Narisa, bumukas ang pintuan ng tubig sa ilalim nila. Hindi ito ang kanyang utos. Hindi kay Kel, hindi rin ang pakiusap ng karagatan. Hindi ito bumukas. Sinimulan ni Marina ang pagkuha sa korona. Nang bumukas ang pintuan ng tubig, ang lumabas ay hindi ang kaluwalhatian ng dalasara. Ito ay ang kailaliman. Gagawa si Marina ng kalamidad, pagkatapos ay isisisi kay Narisa. Kung matatakot ang mundo sa karagatan, kakailanganin nila ang isang tao na kayang kontrolin ito. Pagkatapos ay nakita ni Narisa ang kanyang ina. Ang reyna na dating namuno sa karagatan ay nakakadena ngayon ng black coral sa gilid ng kailaliman. Huwag mong ipagpalit ang iyong korona para sa aking buhay. Ngunit hindi na ninanais ni Marina na nakawin ang korona. Nais niya itong maging
Nang pumasok ang Royal Pearl sa dibdib ni Marina, sa unang pagkakataon, nahati ang karagatan. Ang ilang nilalang ng karagatan ay napilitang lumuhod. Ang iba ay lumaban sa sakit. Hindi ako ipinanganak na maharlika. Pinili kong maging Diyosa. Sa wakas ay natagpuan ni Julian ang huling sagot. Ang kontrol ni Marina ay nagmula sa Black Coral Core. Ang pagsira dito ay magpapaguho sa itinayo ng cross o sini. Kung ito ang hawlang minana, ako mismo ang sisira dito. Sa core chamber, bawat tubo ay minsang kumontrol sa tubig. Oxygen, temperatura, at katahimikan ni Narisa. Tumayo si Julian sa harap ng pinakamalalim na kasalanan ng kanyang pamilya, at sa wakas ay tumigil sa paggawa ng mga dahilan. Wala akong itinayo. Isang hawla lang ang aking minana. Sa sandaling madurog ang core, bawat feather na salamin sa aquarium ay nagsimulang mabasag. Ang peklat sa lalamunan ni Narisa ay nagliyab sa liwanag. Ang boses na ninakaw sa kanya ay tuluyang bumalik. Marina, Isang sigaw at sumagot ang buong karagatan. Binaha ang ballroom, at ang luho ng tao ay naging trono ng karagatan. Sinubukan pa rin ni Marina na utusan ang dagat gamit ang ninakaw na perlas. Ngunit ang kapangyarihan ang kaya niyang nakawin, hindi ang boses. ninakaw mo ang boses ko. Hindi mo kailanman natutunan ang wika ko. Hindi pinatay ni Narisa si Marina. Ang isang tunay na reyna ay hindi kailangang patunayan ang kanyang galit gamit ang sariling mga kamay. Kinuha lang niya ang sa kanya, at ipinaubaya ang iba sa dagat. Hindi. Ako ang reyna. Bumuka ang kailaliman. Sa wakas, nilamon si Marina ng karagatan na sinubukan niyang kontrolin. Bumalik si Narisa sa Dalasara. Ngunit hindi na siya ang prinsesang naghihintay na iligtas. Lumakad siya patungo sa trono dala ang kanyang mga pilat, ang kanyang boses, at ang kanyang pagpili. Poprotektahan ko pa rin ang Agos. Kung gayon, gawin mo yan bilang general ko, hindi bilang may-ari ko. Sa mundo ng tao, gumawa si Julian ng sarili niyang pagpili. Ginawa niya ang pribadong aquarium na isang marine sanctuary. Walang black coral. Walang one-way glass. Walang maharlikang nilalang na nakakadena. Makikita pa ba kita? Kapag pinili ng Agos, Ang salamin ay nabasag, at ang reyna ay bumalik sa dagat. Ngunit ang kailaliman ay hindi kailanman tunay na natulog.